Pagtripan ka na naman, oo! At tinanong ni Gusgusin, aba, akala mo'y kung sinong legal ang hinayupak na ito, mga kaombre ko. Flap trip talaga to. Sige, sasakyan kita, ha? Tinanong niya kung... Yan bang financing nyo, naka-registered pa sa SEC yan? Tatanungin ko nga. Kung nakarehistro ba yan sa Security and Exchange Commission. Nagpapautang nga yung mga pautangan nyo. Sige, tingnan natin. Naka-Facebook pa eh. Ay, yung nagpa-flash dito sa baba, yung nakasulat dyan. Una sa lahat, to longest. Yan yung sinatanong ni Kulaong. Yung may negosyo ka ba at gusto mong mag-expand, mag-loan ka na. Alam niyo po ba kung magkano ang dyan, ang minimum? 500,000. Ang minimum dyan sa na yan, financing na yan ni Boss M. Kangang talaga. Wala akong sinabi, na akin yung financing. Sabi ko, sa pamilya ng asawa ko, tanga ka talaga, tanga. Diyos ko, Lord. Bakit ka ba ganyang kaliit talaga mag-isip? Wala ka research, ha? Di ba may... Imagine ninyo, may financing. Siyempre, automatic na yan. SEC registered yan. Bangko Sentral, mga papeles, lahat yan. Kompleto yan. At financing na 500,000 ang minimum. Naku po. Parang mali ka na naman Kulaong ng binabangga dyan. Parang mapapahiya ka. Kasi kapag ikaw nagpipinancing ng 500,000 ang minimum, ibig sabihin kapital niyan daang-daang milyon. Researcher ka na? Yung tulok mong kasama ng mga nakaraan, di ba? Kung saan fake news din ang inilalaan, di ba? Parehas na parehas kayo. Gusto mo ipacheck kung nakaregister to sa SEC? So for your information, Norman Gusgusin, ito ang madalas na i-post ng aking asawa sa kanyang mga storya. Di ba? Nakikita mo yan, di ba? Kasi syempre, negosyo yan, di ba? At kung ikaw ay hindi ob-ob, at kung ikaw ay matalino, di ba? Yung sabi mo, matalino ka, di ba? Team de calibre ko, no? Di ba matalino ka, di ba? Kaya ako nga lagi sinasabi, huwag kayong maging Norman, di ba? Pero sabi mo, huwag silang maging makagago. Tama? Sabi pa di ba kagago, huwag mag-utak Norman. Aba, pag nag-utak Norman yung mga supporter mo, maiiwang ka. Tatalino sila eh. Kasi kung utak makagago, wala. Bobo sila hanggang ngayon. Kasi bobo mo. Pero, tignan natin. Now, i-zoom nga natin ng konti, Mim God. Zoom. Oops, nasa gitna tayo. Ibaba natin. Oh! Maghahanap ka pa. Ayan na yung SEC number. Baliw ka ba? Ha? Ayan sa left, nandyan yung SEC registration. Tapos, sa right, nandyan yung Certificate of Authority to Operate. Pahiya ka na naman? Oo! Sa lahat yan. At meron niyang site, ha? Wala kang idea kasi wala ka namang negosyo. Meron ka bang negosyo na lehitimo? Sir, wala naman kasi siyang ibang hanap buhay kundi pagla-live, sir. Okay, yun pala. So sabi niya negosyante siya, marami Sir, siyang negosyo. sa tinagal po sa pag-stay ko sa bahay niya, sir, wala pa po ako nakitang negosyo, sir. So, lagi lang siyang sa YouTube. YouTube lang po. YouTube lang po. Sige nga, ipakita mo nga dito. At ako na Kay Ian palang basag na. Diyos ko dahi. Di lalo pa syempre kay makagago. naman ang mag-check kung totoo nga bang sa'yo yan. Sige nga, gusto kong makita, Norman Gusgusin. Ipakita mo nga sa amin yung mga negosyo. Boss MG, hindi kaya gusto lang mag-loan ni Kulaong sa'yo? Baka kaya binabanatan yung pinopromote mo na na lending o financing na na site o kumpanya, baka gusto mangutang ni Kulaong. Kaya lang kasi si Kulaong hindi papasa. Bakit? Ano ba mga requirements sa mga ganyang tawag dito? Mga ganyang, kunwari, ikaw mag-a-apply ka dyan.
Ano ang mga kailangan mo? Nako, marami po. As in, marami pong requirements yan. Una, dapat talaga meron kang negosyo. Yan ang unang-una na kailangan mong ipakita talaga na ikaw ay may negosyo. Meron kang lehitimo na mga business. Papakita mo yung papakita mo yung iyong ano tawag dito? Ipapakita mo yung mga business permit mo. Dapat meron kang complete business documents. Tapos dapat ano ka diyan? Meron kang checking bank account na nag-e-exist at least 5 years from now. 5 years 5 years, hindi pala, 5 years ang checking bank account mo. Tapos, tatanungin ka din kung magkano ang total monthly checking account cash flow mo. At dyan po, sa mga ganyang 500K and up na pinapautang, small businesses at incomplete requirements, hindi po qualified. Hindi po yan personal loan, hindi po yan emergency loan, hindi po yan student loan, at hindi rin po yan OFW loan. Na basta meron ka lang katibayan, OFW ka, makaka-loan ka, kung ikay estudyante, makaka-loan ka. Kunwari, nursing student ka, mga ganyan. Hindi po yan yun. Malaking kumpanya po ito. Ngayon, hindi alam yan ni Kulaong. Siyempre, at isa pa, kahit mag-apply si Kulaong sa mga ganyan, hindi tatanggapin. Bakit? Diyos ko, GCash at GoTime lang ang hawak niya. Yan lang yung bangko niya na pinagmamayabang sa atin. Yung milyonaryong, bilyonaryong, trilyonaryo, GoTime lang ang bangko. Hindi nga matatawag na bangko yan eh. Kahit nga ako, hindi nga ako gumagamit niyang GoTime na yan. Hindi ko siya minamaliit. Pero kasi, meron na akong Metrobank, meron na akong Union Bank, meron na akong East West Bank. Yung Maybank ko sa Malaysia, ma-expire na siya ngayon 2026. Sa November. Pero gumagana pa rin, buo pa rin. Doon pumapasok yung sahod nung isa kong account na mahina lang naman yung channel ko, pero kahit pa paano, nakaka $100, $200 sa isang buwan. Kung ano-ano lang ina-upload ko doon, gumagana pa rin. Akit pa din. Nandito pa rin yung aking sa online na lang ako nagwi-withdraw. Kapag pumasok yung sahod ko sa YouTube, tina-transfer ko lang sa aking Union Bank o sa Metro Bank. Kasi may application yun eh. Yung card niya, nung ginamit ko dito sa Pilipinas, parang binlock dahil parang iniisip na ako scammer o fraud. Na parang iniisip nung Maybank sa Malaysia na ako ay ginamit yung aking card at nanakawin yung laman. Kaya binlock, automatic block. Ngayon, kailangan daw para mawala yung block ng card ko, pumunta ako doon sa branch nila sa Malaysia. Andito na ako sa Pilipinas. Sabi ko, pero magagamit ko pa rin ba ako yung account? Sabi, oo, magagamit mo yung account. Yung card, hindi na. Okay lang. Ngayon, itong si Kulaong, GoTime lang ang bangko at GCash, di ba? Diyos ko, walang walang kadating-dating. Diba? Hindi pwede si Kulaong magbangko, need ng ID doon. Tama. Watching from Malaysia, Boss Mac. Babalik ka pa ba dito? Third world, third? Hindi na po eh. For good na ako dito. For good na ako. Nung umuwi kami ng asawa ko from Malaysia, for good na talaga yung desisyon namin. Yung aming condo, binitiwan namin. Yung lahat ng aming lahat ng gamit namin inuwi namin. La mga TV ko,
ano tawag dito, yung sound system ko, inuwi ko yun from Malaysia, uwi ko lahat. Wala akong tinirang gamit sa Malaysia kasi sabi ko di na ako babalik. Lahat ng gamit namin, 16 LBC balikbayan box ang uwi namin ng asawa ko. 3 months naming hinintay nung dumating. Saka lang namin na, kumbaga, 3 buwan kami halos na wala kaming gamit dito sa bahay na pinagawa namin kasi yun nga mga gamit namin, inipon namin 16 bucks. Ang padala yata nun ay nasa 500 ringgit o 600 ringgit kada box. So times 16, yun po ang pinadala namin gamit para lang mauwi namin dito sa Pilipinas. Lahat, as in lahat talaga. Pati mga bombilya, lahat. Di ala kami tinira. Kahit yung mga rice cooker namin noong nagsisimula pa lang kami ni Joy, rice cooker na maliit, yung pang ano lang, maliit lang talaga, pang mag-asawa lang, uwi-uwi namin. Pati yung initan ng tubig namin na mumurahin lang, uwi-uwi namin. Pati yung mga baso, kutsara, plato na binili namin sa IKEA sa Malaysia, uwi-uwi namin. Pati to, galing kay na Jessica, uwi-uwi namin. Wala akong hindi inuwi. Pati to, galing kay Kuya Alpha, tripod, uwi-uwi namin. Hindi ako pwedeng hindi mag-uwi. Eto, galing kay Kiko Chan. Maono podcaster na na controller sa sa audio. Uwi-uwi namin lahat, pati drone ko. Eto, sa Malaysia ko binili. Uwi-uwi namin. Ganun ako mapagmahal sa mga gamit. Hindi ako nag-iiwan ng gamit. Eto, mga gamit na bigay sa akin ni Kuya Alpha. Eto, Joby, Gorilla Pad, sikat na sikat to noon. Uwi-uwi namin. Diyos ko dahil. Ultimo mga mga charger na luma. Eto charger na luma. Uwi pa talagang hindi po ako maaksaya sa gamit. Ang dami pa dito pwede ko pakita Kaya lang ako talaga yung tao na maano sa gamit. Sentimental ako sa gamit. Pag binigay sa akin dapat uwi ko. Kaya nga po etong si Kulaong hindi niya alam yung mga gantong lending o financing na malalaki. Kaya po ganyan na hindi niya alam yung ganyang bagay-bagay. Ako, gagamit pa ba ako GoTime? May Metrobank ako. Union Bank, doon bumabagsak ang sahod ko. Metrobank, doon ako, kasi nagbukas ako ng Metrobank para doon po naguhulog ako ng sasakyan. Doon ko hinuhulog yung pambayad ng sasakyan, auto debit. Kaya po may Metrobank ako. Kaya si Kulaong hindi makakapag-open ng account yan sa Metrobank, malabo. Hindi kaya. Gusto mo? Stop spreading lies. Try nga natin, check. Gusto ko yan Nako, nimpa. Yung mga kahit na mga matatagal ng bigay sa akin nandito pa. Ito itong silver na to, bracelet. Binili ko to sa kaibigan ko na Indian na nagigipit doon sa Malaysia nung nagbabarista pa ako. Bininta lang niya sa akin ng 100 ringgit. Nasa magkano lang yun? Mga 1,400, 1,300 pesos lang nung time na yun. Pero eto, nakikita ko dito, pag binili mo to, napakamahal. Parang nasa 6K yata o 5K. Dahil makapal-kapal siya. Ito galing India. Tapos binenta sa akin kasi kailangan niya lang ng pera. Andito pa rin sa akin hanggang ngayon. Ako, talagang ang mga gamit ko. Pag binili ko, pag napunta sa akin, alagang-alaga ko po. Ayoko po na mapariwara o mawala. Ita, mga kahombre ko. Ayan. Ine-endorse ko na rin yan, di ba? At hindi lang yan, Norman Gusgusin. Grabe ka naman, di ba? Ayan nasa Google yan, ha? Pahiya ka na naman. Ano ba naman yan? Sunog ka na naman, no? At ayun ang binangga mo. Patay ka nga. 500,000 pesos to 20 million pesos. 20 million pesos. Kaya nilang magpautang yan kung may proper kang requirements. At negosyante ka talaga at matagal na yung negosyo mo. Di ba Kulaong,
binanatan mo yung pamilya ng asawa ni MG. Nako, Kulaong, tingin ko diyan ka talaga mahihilahod. Isa ka bang negosyante na gustong mag-expand ng negosyo? Kompleto ba ang iyong business documents? Meron ka bang 5 years checking account properly handled? Kung ganon, pasok ka na sa mga pwedeng mag-avail ng business loan sa EIFL. So ang cellphone number po na dapat nyo kontakin dito ay 0917-625696. And we hope to help you and your business. Kasi ang business mo ay business din namin. Nako, Naku, Norman, at yan ang tinarantado mo. Di ba? Ang talino mo talaga. Ikaw talaga yung pinakamatalinong tanga sa balat na social media. Ma. maling. Kunwari ako mag-vlog ako, meron akong kondenahin, may makabusitan akong tao. Never akong nandamay ng pamilya, never akong nandamay ng anak, never akong nandamay ng asawa, never akong nandamay ng ibang tao. Yun lang mismong tao na yun. Si Kulaong, lahat minura, asawa, nanay, pamilya, lahat minura, minaliit. Naku po, Kulaong, manliliit ka talaga dito. Kahombre, iba talaga itong ayop na to. Kakaiba to. At ito pa, mga kahombre ko. SEC registration number. Ano na? Paiyak ka na naman. Ba't ganon? Anong nangyayari sa buhay mo? Lahat ng sinusubukan mong ibutas sa akin, lahat sampiga pabalik sa'yo. Durog na durog ka talaga po. Wala Sabi ko sa iyo wala kang mahahanap sa akin kasi hindi mo ako katulad na mandarambong at manloloko di umano at napakaraming kaso at lalong-lalo na out on bail. Hindi ka nga makalabas ng bansa. Yan ang sinasabi ko sa try mo pa maghanap ng kung ano-ano. Subukan mo pa. Galingan mo pa kasi. Galingan mo pa, putang ina mo! Diba, Norman Gusgusin? Wala ka kasing negosyo. Oo. Ayaw ko na lang masyadong dagdagan. Kasi Norman Gusgusin, for your information, yung inilabas mong pangalan na sabi mo, may-ari ng Challenger ko, sabi mo yan. Yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. Talagang yayariin ka nun? Oo. Naku, ayoko na lang masyado magsalita kasi syempre, confidential na yan kasi wawasakin talaga yung si Mangusin. Ay, nako. Just you wait, man. Just you wait. Yung iba kasi, hindi ka pinagtuunan ng pansin. Kami, talagang focus na focus sa'yo. Talagang wawasakin ka namin, Norman Gusgusin. Wasak na wasak ka talaga. Alam mo yon? Zak! Parang gano'n, durog ka talaga dito, boy. Kasi hindi na lang ako, buong pamilya ko lang. Tabakat mo yan? Totoo yan, Norman Gusgusin. Pagtitripan lang kita sa social media kasi ikaw din mismo ang babayad sa mga ikinaso mo sa akin. At ikaw rin ang babayad sa mga ikinaso ko sa'yo. Ayos na, di ba? Ayos, di ba? Ganun nangyari, Norman Gusgusin. Ayan ang masaya, exciting, sobra! Na-excite ako. At syempre, ikaw din ang magpapayaman palalo sa akin. Ayos ba? Ayos, di ba? Durog na durog. Ang saklap naman, no? Tingnan yung pagbubuka na. Diba? Ala talaga, durog na durog. Wasak na wasak ang ilong ni Kulaong, Jester Vlog. Nagkamali. Kasi ang kay Kulaong when emotions are high, intelligence is low. Low IQ ka na nga. Mababa talaga ang wala talaga. Yung utak biya ka talaga. Matalino palamok sa'yo. Diba? Biri mo babanat ka ng ganun. Hindi mo man lang muna kinilala kung kaya mo ba yung pamilya ng asawa ni MG.
Doon nga lang yung nga lang makapagbakasyon taon-taon sa Japan for almost 2 weeks. Doon pa lang mapapaisip ka na dapat Kulaong. Saan galing pera nitong mga to? Ba't ang dami nilang pera? Paano nila nakaya yun? Pamilya nasa Japan? Kada Kapaskuhan na magbabakasyon doon? Dapat doon pa lang nag-iisip ka na Kulaong. Natawa akong matindi doon Matalino pala mo kayo. Totoo yun. Matalino pala mo kay Kulaong. Buti pala mo kapag di ba, nagutom, o na siya, yung kumbaga yung parte niya sa kanyang buhay sa ecosystem ng mundo, yung kakagat siya sa tao, di ba? Yun ang kanyang ginagawa kumakagat sa tao. Ang lamok, yun ang kanyang ginagawa, kumakagat sa tao, kumakagat sa mga hayop. Pero itong si Kulaong, di ba? Kung sino-sinong kinakagat. Napakaraming kinakagat. Parang asong kalye na bawat makita niya, hahabulin na lang ng hahabulin, tatahulan ng tatahulan. Di siya napahamak. Di ba? Yun ang pinakamalaking pagkakamali ni Kulaong. Hindi niya kinilala muna yung pamilya ng asawa ni MG. Tapos sabi pa ni Kulaong nung nakaraan, yung tatay ng asawa mo, kapitan lang tinakbo niya ako senador. Imagine niyo yung pangmamaliit na yun. Magagalit talaga yung pamilya ng asawa ni MG. Diba? Pink Butterfly, nag-a-abroad din naman siya sa Gapan. Gapan Ebaisia. Like na kayo po para di mahawa kay Kulaong. Ate Esther Villanca. Ate Consuelo Juan, hello po Kuya Henry, nandiyan pa din. Salamat sa pamamalagi. Okay. Kuya Jester, Kuya, makailan kaya mag-humanitarian ulit ng Oo nga kailan kaya? Puta, ang yaman mo, magkano isang Armalite? Mahal yan Tapos magpapaulan ka ng Armalite? Mahal yun. Flappy Jebs, ayun, natawa. Ate Brigera Vlogs, nandiyan pa din. Kyle Juni, good vibes talaga, I love it. Ayun. Ano to? Uy! Kamusta mga pogi? Pang-block mamaya sa issue. Ako pala, una na. Ayun, mamaya na. Nako, sa GC namin nagtatawagan. Okay. Okay. John Robs Malgapo, earpads na earpads na makinig hanggang makatulog, may pasok na mamaya. Okay, earpads na makinig. Okay. Sige, salamat John Robs Ate Nimpa, may sayad dyan. Kung hindi ba naman sariling kapatid, pinagtripan, napanood ko lang kanina, nag-upload. Kaya daw hindi umuwi sa kanila at galit daw yung ama. Totoo ba yun? Totoo po yun Kaya lang po, wala po kasi na yung video nung nagsasalita nun. Meron pong nun, dati. Kakilala ni Kulaong, malapit sa pamilya ni Kulaong, nagkwento po dati na ganun ang ginawa dun sa kapatid. Yan, kicks pamorningan na naman, nga. Al de la Cruz, si MG, maraming lupain yan. Hindi yan pipitsugin. Hindi sa pagyayabang. Kayang tumapat ni MG sa mga bilyonaryo. Nako, matindi. Kay MG lang, lulugain na si Kulaong. Di lalo pa dun sa asawa, di ba? Arvin, hindi po hearing yun. Preliminary investigation po yun. Tama. Elvin Alcaide, Happy New Year po. From Toronto. Ayan, shout out.
kupad-kupad. Eto mga wala kay Kulaong, pamilya. At actually yung comment mo, ero, mga wala kay Kulaong. Kahit aso, wala si Kulaong. Diyan mo malalaman kung mabuting tao yung isang tao. Maraming alagang aso. Ito yung wala kay Kulaong, pamilya, kaibigan, bahay, negosyo, lisensya, bangko, abogado, kahihiyan, itsura, respeto, manners, pinag-aralan, ID. Ang dami. Pinag-aralan. Andun na pala yun. Ang daming wala kay Kulaong, di ba? May business yan si Abnorman, tagal na, monkey business, syndicate structure, kumpanyang kumunoy. Hindi pwede si Kulaong magbangko, need ng ID doon. Wala nang lisensya. Napakasalbahe pala niya. Opo, totoo po yun. Tol DJ Byron, si Kulaong yung kulay niya, mukhang meron siyang sakit sa sepsi or... okay. Yung pala yun. Boss Mac, baka yung bunga nga ni Kulaong yung Armalite. Oo nga, no? Parang yung nanay ko dati, sabi ng tatay ko, ano ba yung boses mo? Ano ba yung bunga nga mo? Parang Armalite. Redentor Marcelino, hello po. Hi, do you know bakit ang likot ng mata ni Kulaong every time nagkukwento siya? Hindi ko po alam kung bakit malikot yung mata niya eh. Parang yung ganito. Ganon. Ate Rina Lipio. Kasi po, takot na takot. Yun po yun. Ang taong takot, hindi yan mapakali sa life. Aba. Tignan mo, pag may nagbibideo sa akin, sawayin nyo. Ganyan po yung takot. Okay, Bernardo Gonzalez. Boss Mac, may i-reveal ako sa iyo tungkol kay Kulaong. Sige po, i-reveal nyo na po.